This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanang kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. What if makuha mo ang diary ng crush mo? Anong gagawin mo sa mga sikreto niya? Ikakalat mo ba ito sa GC niyo? O gagamitin mo itong pang-blackmail sa kanya? Alam kong naranasan mo nang magka-crush. Lahat naman tayo, 'di ba? At deep down inside, gusto mong malaman ang lahat ng tungkol sa kanya. Ang paborito niyang pagkain, paborito niyang kanta, hobbies niya, pati na ang mga sikreto niya. Don't tell me hindi mo naisip 'yon. Normal lang 'yan sa lahat ng nagkaka-crush. At ito ang storya ni Neil sa amin ngayong gabi. Yun nga lang, medyo extreme ang ginawa niya sa sikreto ng crush niyang si Ivana. Sulat niya sa amin, "Good evening po Kuya Steve at Ate Nix. Hindi ko po alam kung manonotice niyo ang storya ko. Alam kong marami kayong fans pero sana maibahagi niyo ang love story ko. Dahil gusto kong malaman ni Ivana na mahal ko pa rin siya until now, despite ng ginawa niya sa akin. Ako nga pala si Daniel San Pedro, 18 years old, Tubong Balanga, Bataan. Senior high sa Bataan Bonifacio Senior High School. Magka-college na next year kung buhay pa ako nun. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Marami kasing nangyari sa amin. Pero mas maganda sigurong umpisahan natin sa diary ni Ivana. Bata pa lang kami, mahilig nang magsulat itong si Ivana. Naalala ko, kinder pa lang kami nun. Sa halip na maglaro sa labas ng classroom tuwing recess, si Ivana ay nasa classroom lang at nakasubsob sa notebook niya. Nagsusulat ng kung ano-anong storya. Seatmates kami ni Ivana. Kaya lagi niya sa aking pinapabasa ang mga sinusulat niyang storya. Hindi ko masyado maintindihan ang mga sinusulat niya. Paano kasi? Hindi ko maintindihan ang mga words na ginagamit niya, lalo na kung English. Matalino kasi si Ivana kaya parang advance ang communication skills niya kesa sa amin. Nung medyo tumanda na ako, saka ko lang na-realize na maganda pala ang mga storya niya. Tiyak akong magiging magaling na writer siya. Pwede sa pelikula, TV, o di kaya sa news bilang journalist. Pero may isang notebook na hindi pinapabasa sa akin si Ivana. Kahit kulitin ko pa siya or asarin. Ito ang itim na notebook niya. Ang diary ni Ivana. Ano kaya ang mga nakasulat na sikreto niya dito? Nakaka-curious. Pero kahit anong pilit ko talaga sa kanya, wala. Ayaw niya talaga. At dahil nire-respeto ko siya, hindi ko to kinukuha o binabasa. Ang dami ko nang nasabi tungkol kay Ivana. Pero sino nga ba siya? Marahil, may iilan nang nakakakilala sa kanya ngayon bilang isang sikat na writer ng pocketbooks. O di kaya nakikita nyo rin ang mga vlogs niya sa TikTok. Madalas din kasi siyang sumayaw. At yak ako, nagandahan na rin kayo sa mga love stories na sinusulat niya. Ang galing no? Kahit senior high school pa lang siya, napagsasabay niya ang mga ito. Pero bago pa sumikat si Ivana Santos, ako ang naging una niyang follower. Siguro dahil seatmates kami kaya na-develop ang feelings ko for her as we were growing up. Minsan nga, may mga araw na ayaw ko talagang pumasok sa school. Pero dahil seatmate ko si Ivana, kahit may lagnat ako, papasok pa rin ako. Maganda talaga kasi siya. Mestiza at maputi.
Hindi yung maputing pilit kundi yung maputing parang palaging bagong ligo kahit mainit sa classroom. Yung buhok niya hanggang balikat, medyo kulot sa dulo at laging amoy shampoo. Amoy sariwang prutas. Hindi ko alam kung tama ba yung pagka-describe ko. Basta mabango. Ewan ko kung ako lang bang nakakaamoy. Minsan tuloy, natutulala na lang ako habang nagkakalikot siya ng ballpen niya. At yung mata niya, parang may sariling salamin, kumikinang. Kapag tumingin siya, parang may nakikita siyang version mo na mas mabait, mas gwapo, mas deserving. Pero ang pinakagusto ko sa kanya, hindi lang yung itsura. Maangas kasi siya. Yung tipong late na nga, pero confident pa rin pumasok. Yung kahit pagalitan ng teacher, ngingitian lang tapos magpapalusot. Ang cute lang. At lagi itong gumagana. Ang kahinaan lang niya ay math, pero bibo sa recitation. Minsan may dala siyang chips. Bibigyan ka niya kahit di ka humihingi. Pero pag exam day, hindi ka rin niya papakopyahin. Naalala ko isang beses nung may exam kami. Kinukulit ko siya. Psst, Ivana, pakopya naman. Ikaw kaya mas matalino. Ikaw na lang kopyahan ko. Sabay ngiti na may bahid na pangaasar. Sabay kaming umuwi noon. Pero laging may barkada siyang biglang susundo. Ako, taga-bitbit ng bag, taga-tabi sa tricycle, taga-hawak ng extra project. Pero okay na rin. Kasi seatmate naman niya ako. Kahit wala kaming label. Kahit alam kong hanggang tingin na lang ako. Pero nagbago ang lahat nung tumuntong kami ng grade 7 or high school. Siyempre, sa ganda niya. Hindi lang naman ako ang lalaki sa school. Maraming magkakagusto sa kanya. At di tulad ko na torpe. Epal talaga ang mga to kay Ivana. At iyon, hindi na rin kami seatmates. Lumayo na siya sa akin at sa boyfriend na siya tumatabi. At pagkatapos nun, kung sino-sino na rin ang naging boyfriends niya. Medyo naging playgirl din si Ivana. Dito ako na turn off sa kanya. Pero kahit ganun, crush ko pa rin siya. Kasalanan ko rin kasi, napaka-torpe ko at hindi ako marunong dumiskarte. I had my chance buong grade school namin. Pero ang tanga ko. Hay, sana ako na lang naging boyfriend niya. At yak ako na ako na rin ang huling boyfriend niya. Ang sarap mangarap. Kahit ganito na ang buhay niya at hindi na kami seatmates, hindi naman dito nagtatapos ang love story namin. Alam niyo kung bakit? Pag-uwian o bago pumasok, sinusundan ko siya. Pero malayo ang distansya ko sa kanya. Yung hindi niya ako makikita, naging stalker niya ako. Hindi kasi enough na makita ko lang siya sa classroom. Gusto ko ring makita ang buhay niya outside of school. Minsan pag tinatamad naman ako, sa social media ko na lang siya ni-stalk. Kaya updated pa rin ako sa buhay niya kahit hindi na kami nag-uusap masyado. Sabi ko nga sa inyo, ako ang una at tunay na follower niya. At dahil sa pinaggagawa ko, may nadiskubre ako tungkol kay Ivana. Naalala niyo yung itim na diary niya? Hindi niya ito iniuwi sa bahay nila. Palagi lang itong nasa locker sa school. Kasi sa bahay nila, puro kalungkutan ang napapala niya. Laging nag-aaway ang mga magulang niya. Binubugbog rin siya ng tatay niya at hinihipuan. Hindi rin appreciative ang tatay niya kahit magaling na writer si Ivana at isang honor student. Kulang pa raw ito. At pansin ko rin lagi, tuwing may nangyayari sa bahay nila, kinabukasan sa school, ang una niyang gagawin tuwing umaga ay magsulat sa diary niya. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit siya nagda-diary. Marahil para ilabas ang sama ng loob niya. Kasi hindi niya sinasabi sa akin dati o sa mga friends niya ang mga problema niya sa bahay. Maski sa social media wala siyang rants tungkol dito. Ang diary lang niya ang coping mechanism niya. Galing kong mag-stalk no. Lagi kasing bukas ang bintana ng bahay nila. Kaya kahit nasa daan ka, kita mo ang nangyayari sa loob ng bahay nila. Nang malaman ko ito, mas lalo tuloy akong na-curious sa diary niya.
Gusto ko pang malaman ang mga ibang sekreto niya. At ako ang magiging knight in shining armor niya. Ayokong malungkot siyang pumapasok. Gusto ko, happy ang environment niya. Ganyan ko siya kamahal. Alam ko naman kung saan nakatago ang diary niya. Nasa locker lang lagi ito after school. Madali lang naman buksan ang code ng locker niya. Birthday niya ang code, 071707. Alam ko ito. Bata pa lang kami, ito nang lock code niya at hindi ito binabago. Nakakatempt buksan at basahin. At kahit alam kong mali yun, iba talaga ang tulak ng puso. Kaya nung grade 10 na kami, dito na talaga ako hindi nakapagpigil. Lagi ko na rin kasing nakikitang malungkot si Ivana. Pag nakikita ko na magkasama sila ng boyfriend niya, parang hindi rin siya masaya. Hindi rin niya siguro sinasabi ang mga problema niya sa ulupong na yon. Kaya isang araw, inantay kong matapos ang klase. Tumambay muna ako sa school. At pagpatak ng dilim, dito ko na binuksan ang locker at kinuha ang itim na diary ni Ivana. Umuwi ako kagad at hindi na naghapunan dahil sa excitement. Nilako kagad ang kwarto ko at binasa ang diary ni Ivana. Halos hindi ako nakatulog dahil sa kakabasa ng diary niya. Hindi ko maikwento lahat pero halo-halo ang emosyon ko habang binabasa ito. Kinikilig, natutuwa, nagagalit at nalulungkot. Lalo na pag kinukwento niya ang mga storya tungkol sa bahay nila, ang pang-aabuso ng tatay niya. Masakit din basahin ang mga love stories ni Ivana tungkol sa mga naging boyfriends niya. Pero naggalit ako nung nalaman ko na hindi na siya virgin. Kwento din ni Ivana ang sex life niya sa diary. Si Harold pala ang nakauna sa kanya. Nag-init ang dugo ko. Parang gusto kong sakalin si Harold. He's one lucky bastard. Hindi ko na malayan at mag-uumaga na pala. 5 AM na. Hindi na ako naligo dahil dapat makabalik ako sa school ng maaga. Yung halos wala pang students para walang makakita sa akin habang ibinabalik ko ang diary ni Ivana sa locker niya. Buti na lang at umabot ako at walang nakakita. Pagpasok ng classroom, umidlip muna ako. Nagising ako nung mag-ring na ang school bell. Nakita ko si Ivana. Nginitian ko siya. Hindi na ako galit sa kanya kahit hindi na kami close. Naiintindihan ko na ang lahat, ang buong pagkatao niya. Lumipas ang araw, binalik-balikan ko ang diary at patuloy itong binabasa sa gabi at binabalik sa umaga. Ang nakakalungkot lang, kahit anong hanap ko, wala ako sa diary ni Ivana. Ni hindi man lang nabanggit sa pangalan. Wala ba akong halaga sa kanya? Close naman kami dati ah. Hay buhay. Anyway, ngayon na alam ko na ang sikreto ni Ivana, ano nga bang dapat kong gawin? Gusto ko siya maging masaya. At yak ako sa piling ko, sasaya siya. Ako lang ang makakapagpasaya sa kanya. Hindi man ako ganun katalino. Magaling ako sa analytics. So ito ang data natin. Alam ko ang mga sikreto niya. Alam ko rin ang mga favorite things niya. Fave movie, movie scenes, mga pangarap niya. Mga gusto niya sa isang lalaki. Mga crushes niya. Kasama na rin ang mga problema niya. And what do I do with all this info? Isang logical step lang ito. I will use it to my advantage. Ang dami kong bad ideas na naisip. Gagawa ko ng perfect moment para mahulog ang loob niya sa akin. I will create the perfect love story para sa amin. Pero bago ko gawin ito, dapat muna maging masaya si Ivana. Tatanggalin ko ang mga taong hindi nagpapasaya sa kanya. Ang tatay niyang si Nestor, ang boyfriend niyang si Romel, ang laging nambubuli sa kanya na classmate namin na si Julia, ang teacher naming masungit na lagi siyang pinag-iinitan, si Ma'am Chona. Hindi ko rin dapat kalimutan ang crush niyang si Joel na upper year sa amin. At ang mga exes niyang si Harold, Mark, Lester at Paulo. Baka magkabalikan pa ang mga ito. Ito ang mga taong dapat mawala sa buhay ni Ivana. At ako ang bahala sa kanila. Kaya sa buong taon ng 2022, wala akong ginawa kundi pagplanuhan kung paano patayin ang mga taong ito. Dapat magmukhang aksidente para hindi ako mahuli. Buti na lang si Lola ay isang manlalason. Matagal na niya akong tinuruan nito.
pero hindi ko pa nagagamit. At least, magagamit ko na ito sa mga taong ito. Inisa-isa ko sila buong taon. Hinahalo ko ito sa mga pagkain nila o inumin. Ang kinagandahan pa sa recipe ni Lola, hindi ito madaling matrace. Hindi mo malalaman kung anong laso ng inihalo. Mahirap gawin ito pero nakayanan ko naman. Gagawin ko ang lahat para kay Ivana. At sa aking pagsisikap, napatay ko silang lahat. Pero sa tagumpay ko, hindi ko inaasahan na grabe pala ang kalungkutang idinulot nito kay Ivana. Lalo nang namatay ang tatay niya at boyfriend niya. Wala ring mga ex o manliligaw na natira para i-comfort siya. Lahat naman ito ay parte ng plano ko. Ito ang entrada ko sa pagkabalik sa buhay ni Ivana. Iko-comfort ko siya as a friend sa mga pagkamatay ng mga hayop na ito. Nakakaawa lang pag umiiyak siya. Pero sabi nga nila, there's a rainbow always after the rain. At ako ang magbibigay ng rainbow sa buhay ni Ivana. Pagpatak ng 2023, unti-unti kaming naging close ni Ivana. Seatmates na rin kami ulit. Pwede ko nang isat ang second stage ng plano ko. Ang perfect love story para sa kanya. Gamit lahat ng nalalaman ko mula sa diary niya. June 8, 2023, Sabado. Ito ang araw na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Dahil ito ang araw na sa wakas, magde-date na kami ni Ivana. First date ito at matagal kong plinano ito. Hiniram ko ang motor ni Papa para sunduin si Ivana sa bahay nila. Dinala ko siya sa isang sikat na Japanese restaurant sa bayan. Ang Kamiko Japanese Resto. Mahal dito pero nakapag-ipon ako. Paborito kasi ni Ivana ang Japanese food. In-order ko ang mga paborito niya. Shoyu ramen at uni. Kita ko na tuwang-tuwa si Ivana. Matagal na raw niya kasing hindi nakakain yon. Masarap din ang naging kwentuhan namin. After nun, dinala ko naman siya sa Baclagon Park na puno ng magagandang ilaw sa gabi. Romantic nga dito. Paano ko nalaman? Nakalagay kasi ito sa diary ni Ivana. At doon kami nag-first kiss. Ayos ba? Iba talaga ang advantage pag alam mo ang sikreto at nilalaman ng puso ng crush mo. At sa mga sumunod na linggo, alam nyo na ang nangyari. Siyempre, naging kami na. July 29 yon nang sinagot niya ako. At siyempre, may nangyari na rin sa amin ang araw na iyon. Deserve ni Ivan ang virginity ko. Hindi na ako maghahanap pa ng ibang babae sa buong buhay ko, kundi siya lang. Masaya kami sa isa't isa. Dito na rin siya nagsimulang magsulat ng mga pocketbooks at mag-TikTok. At unti-unti na siyang nagkapera at sumikat. Pero ang pinakamasarap na pakiramdam sa lahat ay nang makita ko na ang pangalan ko sa diary ni Ivana. Oo, hindi ko tinigil ang pagbabasa sa diary niya. Binabasa ko pa rin ito tuwing gabi. Ito lang naman ang pangarap ko. Ang masama sa diary niya. Masama sa buhay niya. At sana, ako na ang nilalaman ng huling pahina. Gusto ko sanang sabihin na hanggang ngayon, kami pa rin at ito ang happy ending namin. Pero sa realidad, ang buhay natin ay hindi naman tulad ng isang pelikula o pocketbook. Hindi kami nag-workout ni Ivana. Sayang ang pinagsamahan namin. Kahit anong gawin ko or kahit anong manipulation, hindi umubra. Tila nag-fall out of love sa akin si Ivana at gustong mag-focus sa pagsusulat niya at studies. Kala ko makokontrol ko siya habang buhay gamit ang diary niya. Pero ganun pala no, pag ayaw na talaga sa'yo ng isang tao, wala ka talagang magagawa. January 9 of this year lang kaming nag-break. Sabi niya, hindi na daw niya kaya ang pagiging seloso ko. Praning daw ako masyado. Nasasakal na raw siya. Hindi lang niya alam, kung gusto ko siyang sakalin, gagawin ko talaga. Hindi ako pumayag na mag-break kami. Mahal ko siya. At sabi ko nga sa inyo, alam ko ang lahat ng nilalaman ng diary ni Ivana. Kahit yung pinakatatago-tago niyang sikreto. Kaya ginamit ko ito. Kahit masakit sa akin, may ginawa ako nung Feb 14, Valentine's Day. Blinakmail ko siya. Sabi ko sa kanya, pag hindi siya nakipagbalikan sa akin, ikakalat ko sa GC ang sikreto ng diary niya.
Tungkol ito sa relasyon nila ni Professor Jasper noong grade 10 kami. Naging kabit siya nito at tumagal ito ng ilang buwan. Pwede siyang hindi graduate this year dahil sa skandalong ito at ikakalat ko ito sa GC namin sa school dahil kinuhanan ko ng picture ang mga pahinang ito sa diary niya. Nagalit sa akin si Ivana at hindi na ako muling kinausap pa. Bilinak ako nito sa lahat ng social media at hindi na ako pinapansin sa school. Hindi ko maintindihan bakit niya ginawa ito. Hindi ba siya natatakot sa banta ko at mga pwede kong gawin? O alam niya na sobra ko siyang mahal na hindi ko kayang sirain ang buhay niya? Ang daming unknowns. Gusto ko ng full closure sana. Pero alam kong mali ang ginawa ko. As days go by, parang na-realize ko, hindi siguro sa pang-blackmail ko siya nagalit. Tingin ko, nagalit siya dahil binasa ko ang diary niya. Naalala ko kasi nung grade 1 kami, nag-promise ako sa kanya na never kong babasahin ito. Ang daming what ifs pero naguguluhan na ako. Ayaw niya kasi akong kausapin kahit anong gawin ko. Ang nakapagtataka lang, kahit ganito ang ginawa ko sa kanya, hindi niya binabago ang lock code sa locker niya. Yun pa rin ang number code, 071707. Bakit hindi niya binabago? Gusto niya pa rin bang basahin ko ang diary niya? Kung ang lahat ng mga librong sulat niya ay nababasa ng mga tao, may iisa siyang libro na ako lang ang nakakabasa. Stories are made to be heard. Sad naman kung hindi ito malalaman ng iba. Hindi kaya ito ang nasa isip niya? Nag-overthink na naman ako. But whatever it is, ang pinakamasakit sa lahat ay wala na ako sa diary ni Ivana. Ang akala ko kasi, ako lang ang nasa huling pahina. Hindi pala. Kaya ngayong April 30 ng gabi, tatapusin ko na ang lahat. Hindi ko kayang mabuhay nang wala si Ivana. Hindi ko man nakuha ang happy ending na gusto ko para sa amin. Pero in my own little world, ito ang ending na gusto ko. Ayoko talagang mabuhay nang wala siya. Pero bago ko isulat ang storya na ito at i-message kayo ngayong April 30, kahapon, sinulatan ko ang huling pahina sa diary ni Ivana. Sulat ko, I still love you, Ivana, and I can't live without you. Tapos, binalik ko na ang diary niya sa locker niya. Tiyak ako mababasa niya yon after niyang marinig na pumanaw na ako sa news. Pero thankful pa rin ako na at least nakasama ako sa diary ni Ivana. Okay na ako dun. Na may isang Neil na nagmahal ng sobra-sobra sa kanya. Kaya if ever manotice niyo ang PM ko, Ate Nix at Kuya Steve, I'm sure wala na ako. At iba-backtrack niyo na lang sa YouTube ang pagkamatay ko. At kung ma-share niyo ang storya ko, salamat ng marami. At least, nalaman ng mundo kung gaano ko kamahal si Ivana. Maraming salamat po.